Ano nga ba ang talagang gagawin natin sa langit? Marami ang nagmamasid sa langit bilang isang misteryosong lugar na parang isang panaginip. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay walang kakapusan ng pagtugtog ng arpa sa mga ulap. Hindi katakataka kung bakit kakaunti ang nagkakaroon ng inspirasyon na makarating doon. Sa video na ito, ipapakita natin ang 6 na magagandang mga bagay at totoong aktibidad na gagawin ng mga matutuwid na pupunta sa langit. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Ipinapakita ng Biblia ang katotohanan na ang langit ay isang lugar na hindi may paliwanag na kaligayahan at kagandahan, puno ng mga magagandang aktibidad na magbibigay saya sa atin. Alamin natin ang mga ito. Subalit bago natin alamin ang 6 na aktibidad na ito sa langit, kinakailangan nating linawin na tayo ay magkakaroon ng tunay na pisikal na katawan sa langit. Isang karaniwang maling akala ay nagsasabing magiging espiritu tayo o mga espiritu na lamang na parang multo sa langit. Ito ay hindi totoo. Inilantad ng Biblia sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit kung saan natin hinihintay ng may kasabikan ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang magbabago ng ating katawang may kahinaan upang ito ay maging kawangis ng kanyang kalulatian. Makikita ninyo na magkakaroon tayo ng katawan na katulad ng ating Panginoong Hesus. At anong uri ng katawan mayroon ang ating Panginoong Hesus? Narito ang aking mga kamay at aking mga paa. Ako nga ito. Halikan ninyo ako at tingnan ninyo sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at buto, gaya ng inyong nakikita na ako ay mayroon. Ipinakikita ng ating Panginoong Hesus na mayroon siyang tunay na pisikal na katawan at magkakaroon tayo ng parehong katawan sa langit. Kaya anong mga bagay ang gagawin natin sa pisikal na katawang ito pag tayo ay makakapunta sa langit? Alamin natin ito ngayon. Number 1. Kakain tayo mula sa puno ng buhay. Inilalantad ng Apokalipsis 2 verse 7. Sa sinuwang magtagumpay, bibigyan ko ng pagkakataong kumain mula sa puno ng buhay na nasa gitna ng paraiso ng Diyos. Nagpapakita ang Biblia ng higit pang impormasyon tungkol sa magandang puno ng buhay na ito sa gitna ng kalsada nito at sa magkabilang panig ng ilog. Makikita ang puno ng buhay na nagbubunga ng 12 prutas. Bawat puno ay nagbubunga kada buwan. Ang mga dahon ng puno ay para sa paggaling ng mga bansa. Natutunan natin na ang puno ng buhay ay nagbibigay ng paggaling para sa mga bansa. At alam natin mula sa Genesis na ang sino mang kakain dito ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Maaari tayong mabuhay magpakailanpaman sa langit. Bukod dito, ang punong ito ay naglalabas ng natatanging prutas para sa bawat buwan ng taon. Maaari natin isipin ang kagandahan at lasa ng mga prutas na ito mula sa langit. Hindi lamang tayo mabubuhay magpakailanman, ngunit wala rin kirot, wala ng kamatayan, wala ng kasalanan sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Binabanggit sa banal na kasulatan at papahirin ng Diyos ang lahat ng luha mula sa kanilang mga mata at wala ng kamatayan, ni kalungkutan, ni pag-iyak, ni sakit man, sapagkat ang mga bagay na dating nauukit ay lumipas na. At higit pa, ang lahat ng mga pisikal na kapintasan natin at ng ating mga minamahal ay mawawala. Binabanggit sa banal na kasulatan, Isaiah 35 verse 5-7. Ang mga bulag ay makakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakapasong buhangin ay magiging isang lawa. Sa tigang ng lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Number 2. Makikita natin ang mga kaibigan, pamilya at mga bayani ng Biblia. Pansinin ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi ko sa inyo na marami ang darating mula sa silangan at kanluran at uupo kasama nila Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Gaano kahanga ito? Isipin ang kakayahan na maglakad sa kagubatan kasama si Adan at tanungin siya kung paano niya napili ang mga pangalan para sa mga iba't ibang hayop. Isipin na umupo sa harap ng isang baghari kasama si Noe at pag-usapan kung paano ito nangyari at paano niya itinayo ang arko
at nailigtas ang buong mundo mula sa matinding baha. Hindi ko maantay na tanungin si Daniel kung ano ang nararamdaman niya nung siya ay nasa Lion's Den. Si David kung paano niya nakalaban si Goliath. Oo mga kaibigan, magkakaroon kayo ng pagkakataong makasama muli ang inyong mga minamahal na kaibigan at pamilya na tapat at wala ng paghihiwalay pa. Magkakaroon tayo ng walang hanggang panahon upang makasama sila. Magtatayo tayo ng magagandang mga mansyon. Marami sa inyo ay maaaring mag-isip pero hindi ko alam kung paano magtayo. Ito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Subalit sa langit magkakaroon kayo ng mas mataas na kaisipan at walang hanggang oras at yaman para matuto ng mga bagong kasanayan. Inilantad ng Biblia, itatayo nila ang mga bahay at itirahan nila. Isipin ninyo, itatayo ninyo ang inyong pangarap na bahay gamit ang inyong mga kamay. Ang kahanga-hanga ninyong likhang ito ay higitan pa ang pinakamalaking mansyon sa lupa. Ang kalidad ng mga materyales, ang kakahuyan ng disenyo, ang ganda ng mga tanawin, at lahat ay gagawin ayon sa inyong mga kagustuhan. Bukod sa bahay na ito sa bukid, inilalantad ng Biblia na magkakaroon tayo ng bahay sa lungsod din. Inihanda na para sa atin ng ating Panginoong Diyos ng universo. Binabanggit sa banal na kasulatan, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo. At kung ako'y pumaroon at maghanda ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at aking tatanggapin kayo sa aking sarili, upang kung saan man ako naroroon ay nandinawa kayo. Oo mga kaibigan, huwag ninyong palampasin ang magandang kinabukasan na ito na inihanda para sa inyo. Number 4. Mag-aalaga tayo ng magandang mga halamanan. Ipinapakita ng Biblia, sabi dito, magtatanim sila ng mga ubasan at kakain ng bunga ng kanilang gawaing kamay. At ang aking mga hinirang ay maglalaan ng sa gawaing kamay nila ng malalim na kaluguran. At itong mga halamanan ay higit pang magaganda kaysa sa mga pinakamagandang halaman dito sa lupa. Ang sumpa ay magiging wala na. Hindi na natin kailangang harapin ang mga damo, peste, at mahirap na mga kalagayan. Ang lupa ay magiging makapal na luntian at ang ani ay bubusugin ng kalusugan at buhay. Sabi sa kasulatan, sa tabi ng ilog, dito at doon ay maglalago ang lahat ng uri ng puno na pangpagkain. Hindi malalanta ang kanilang mga dahon at hindi mangyayari na mawala ang kanilang bunga. Magbubunga sila bawat buwan sapagkat ang kanilang tubig ay nagmumula-mula sa santuaryo. Ang kanilang bunga ay pangpagkain at ang kanilang mga dahon ay para sa gamot. Isipin ninyo ang pagkain ng inyong sariling ani sa inyong sariling bahay sa bukid. Lahat ay sa gitna ng kaligayahan at kagandahan ng langit. Ang pangarap na ito ay maaaring maging tunay para sa inyo mga kaibigan. Number 5. Maglalaan tayo ng oras at panahon para pag-aralan ang mga misteryo ng universo. Nais ba ninyong malaman ang ibang mga mundo na umiiral sa malalayong mga galaxies? O paano naman ang misteryosong kalaliman ng lawa at karagatan? Sa langit magkakaroon kayo ng pagkakataon na matuto at mag-explore sa walang hanggang oras, perpektong kalusugan at mga matataas na kakayahan sa pag-iisip. Ang mga posibilidad para maglakbay at pag-aaral ay magiging labis na higit sa ating imahinasyon. Dito sa lupa, tayo ay limitado sa ating kakayahan na makipag-ugnayan sa kalikasan. Dahil sa kasalanan, maraming hayop na mababangis ang maging mortal na mapanganib. Subalit sa langit hindi na ito ang sitwasyon. Binabanggit ng banal na kasulatan, makakasama ng lobo ang kordero, kakain ng damo ang leyon na gaya ng baka, at ang alikabok ay pagkain ng ahas. Wala silang huhuliin o huhusgahan sa buong aking banal na bundok, sabi ng Panginoon. Kaya sa langit, magkakaroon tayo ng tunay na kaligayahan at pagpapahalaga sa lahat ng kahanga-hangang nilalang ng ating Panginoong Diyos, pati na ang malalaki at makapangyarihang mga hayop. Isipin ninyo ang makipagkarera sa cheetah sa mga bukid, o makipag-alas sa braso sa malakas na grizzly bear, o kahit na yakap-yakapin mo ang makapangyarihang leyon. Wala ng kirot o kamatayan sa walang hanggang paraiso ng ating Panginoong Diyos.
tanging walang hanggang kaligayahan. Number 6, magiging kasama natin ang ating Panginoong Hesus magpakailanman. Tanging ang nag-aaral na mahalin at sundin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus ang makakarating lamang sa langit. Iniiwan nila si Hesus na baguhin ang kanilang buhay at karakter. At ngayon, ang pinakamalalaking kagustuhan ng kanilang puso ay natupad. Nais ng ating Panginoong Diyos na maging kasama tayo mula sa Hardin ng Eden hanggang sa mundong kinabibilangan, hanggang kay Hesus mismo. Nais ng ating Panginoong Diyos na makasama natin siya magpakailanpaman sa langit na bayan. Kapag ang kasalanan at ang mga makasalanan ay magwawakas na, makakasama natin ang ating Panginoong Diyos ng universo. Binabanggit sa banal na kasulatan, at narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabing, narito ang tabernakulo ng Diyos ay kasama ng mga tao at siya'y tatahan sa kanila at sila'y magiging kanyang bayan. Ang Diyos mismo ay kasama nila at magiging kanilang Diyos. Bukod dito, magkakasama tayo lahat sa banal na lungsod upang sumamba sa Kanya. Binabanggit sa banal na kasulatan, at mangyayari na mula sa isang bagong buwan hanggang sa isa pa, at mula sa isang Sabado hanggang sa isa pa, lahat ng laman ay pupunta upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ang kahanga-hanga sa lahat ng ito ay kahit gaano ito ka-inspiring. Hindi natin kayang isipin kung gaano kasaya ang langit sa totoong buhay. Ngunit gaya ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa nirinig ng tenga, o hindi pa pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ito'y labis na lampas sa ating imahinasyon. Ang langit ay naghihintay sa iyo, kaibigan. Hindi ito magiging pareho kung wala ka. Nilikha ka upang doon mabuhay, at inihanda ng ating Panginoon Hesus ang isang lugar para sa iyo. Ang mga kamanghamanghang aktibidad na ito sa langit ay maaring maging tunay para sa iyo. Ang tanong ay, nais mo bang ibigay ang iyong buhay sa ating Panginoon Hesus ngayon? Nais mo bang amining ikaw ay isang makasalanan at karapat-dapat na mamatay, at tanging si Hesus lamang na namatay para sa iyo ang makakapagligtas sa iyo? Nais mo bang payagan ang ating Panginoon Hesus na maging Panginoon ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong mga kasalanan at pangako na susundan ang kanyang mga utos kasama ang kanyang tulong? Kung ito ang iyong hangarin o kung nais mong magbalik loob sa Kanya, isulat mo sa komento sa ibaba, pinipili ko si Hesus at ang kanyang kaharian. Ang mga pinto ng perlas ng banal na lungsod ng langit, mga kaibigan, ay naghihintay para sa iyo. Subalit kailangan nating manatiling tapat hanggang sa wakas. Sana ay patuloy kang manood ng sa iyong araw upang mas maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano at maging handa sa mga pangyayari sa huling mga kapanahunan na ipinahayag ng propesiya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon, dahil kami po pala ay ginawa po ninyo para sa langit na bayan. Tulungan kami, Panginoon, na makarating sa langit na bayan. At nawa, Panginoon, sa pagkakataong ito, tanggapin po ninyo ang pagsusurrender ng aming puso sa paanan ng aming Panginoon Hesus. Patawarin po kami at tanggapin niyo po kami, Panginoon, bilang mga anak ninyo. Pakalinisin kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala, pagkat ito ay aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.